Okay, welcome po sa ating lahat ng mga nakikinig sa ating 186 episode. Tayo ay nasa 2 Corinthians 3 at nakikita niyo na rin ang title niya. Noong mga nakaraan ay pinag-usapan natin yung tungkol po sa pag-accept naman sir, sa brethren na nagrepent. Na nagrepent. Na nagrepent. Kunyari, nagrepent na. Kasi sa church po kasi, meron tayong tinatawag na disciplinary action. Okay. Disiplina na lang. Ganun na lang kasimple. Kailangan madisiplina. Karang sa bahay, kailangan disiplinahin yung anak. Minsan ganun din sa simbahan. May mga certain attitude o behavior yung isang member na kailangan ng corresponding, nararapat na disiplina. Yes. Di ba, sir? Yes. Niwala ka naman doon, ano? So, isa sa mga disiplina, isa lamang ito, isa sa mga paraan ng pagdisiplina ay alis ka muna sa fellowship. Okay. Di ba? Yun yung sinabi mo. Okay, iwasan nyo siya. May certain, hindi natin pag-uusapan in details yun, pero sa mga past podcast naman is na pag-usapan na kung ano mga ganun. So, may certain na behavior na kailangan mong iwasan yung brethren mo para ma-feel niya na hindi okay yung kanyang ginagawa. Yes. Kasi minsan, kung ang brethren mo may ginagawang mali, tas okay ang pakikitungo mo sa kanya at meron kang alam na ginagawa niya yun, mafe-feel niya na, okay lang pala. Okay lang pala. Wala namang problema tulad ng pusang maingay na nasa labas. Okay, dinig nyo ba? Okay. Hindi siguro. Okay, sige. So, isan aalis. Papaalisin siya. O kaya ipapadama ng buong congregation na hindi talaga okay yung ginagawa. So, uncomfortable yon. Yes. Na minsan naman, nababrand na unloving. Di ba? At ang mali ng Corinthians, kung natatandaan nyo, is feeling nila, loving sila by tolerating certain sinful acts. Yes. Di ba? Ngayon, yung sa disiplina naman, nagawa na. Sabihin na natin ginawa na yung disiplina. Umalis na, pinaalis. Okay. Pinag-isip-isip, pinagmuni-muni, hindi mo na makasama siya sa fellowship. Nagrepent. Awa ng Diyos. Nagrepent at nanunumbalik. No, sir? Tanggapin na. Yun yung ang ano naman dito sa last week is tanggapin natin kung nagrepent talaga. Yes. Kung nagbabago naman, nagsisikap naman magbago, nagsisikap makireconnect sa fellowship, tanggapin natin. Bakit? Kasi baka tayo naman i-tempt din ni Satan kagaya ng pag-tempt sa atin before na mag-tolerate. Okay. Ang temptation naman dito is hindi maging kind dun sa repentant brethren. Exactly. Hindi tayo welcoming sa kanya. Maging extreme naman. Oo. Na mahihirapan siyang makihalubilo kasi meron ng tingin tayo sa kanya na ay naka-play backslider. Diba? May mga ganun. So, kamusta naman yung pag-backslide mo? So, minsan may mga taklesa rin. Takleso ba? May takleso bang word? Taklesa lang alam ko. Hindi pala siya gender-based. So, may mga taklesa din kasi tayong brethren na parang hindi nag-iisip din na baka makasakit siya dun sa ano. So, ang point lang naman nung last week is we learn to accept them at maging madali sa kanila na hindi natin pahirapan ng unnecessary na makabalik. Lalo na kung nagrepent naman talaga. Exactly. Kung hindi nagrepent, ibang usapan. Okay, let's go na sa next. Ano kaya ang susunod na kwento dito? No, yun yung ating pag-uusapan. Okay. 1 and 2. Nagyayabang na naman ba kami? Kailangan ba naming magbigay o humingi ng recommendation letter para sa inyo o galing sa inyo para ipakilala nyo kami sa iba? Well, yung iba, kailangan nila yan. Okay. Pero kayo mismo ang letter namin. Nakasulat kayo sa puso namin para makilala at mabasa ng lahat. Okay. Wala namang masama sa recommendation letter. Lalo na kung yung nagre-recommend is yung tao na meron naman talagang credentials or meron siyang saan ba madalas ginagamit yung mga... Kunwari, yung magpapapromote. So, di ba, nagsusulat ng recommendation letter, halimbawa, boss mo. Susulat yung boss mo para ipapromote dun sa
sa mas mataas sa kanya, di ba? Ibig sabihin, ano kaya, may bas ko yan. Parang gano'n. O kaya naman recommendation letter sa application sa school. Ginagarantiyahan ko yan. Parang gano'n. Magaling yan. Yung mga tao na nagva-vouch or sabihin natin na nag-agree na itong tao na to is may good reputation. Ayun. So, okay yun. Walang masama doon. Sa church, paano ba ginagamit ang recommendation? Tayo, nagre-recommend tayo ng mga preachers, di ba? Yun. Pero one time, yung literal recommendation letter when I was in Canada, tapos nag-church ako sa isang charismatic church before doon, kinailangan ko na magpagawa ng recommendation letter dito sa church sa Pilipinas para i-accept ako doon sa ministry. Kasi syempre, kung walang recommendation letter, pagtatagalin pa ako na yung parang kikilalanin muna ako, yung parang from scratch. Pero kung may recommendation letter from other pastor, syempre, mas may mas may credibility na, okay, so worker na pala to dati, so yun. Ngayon, ang maganda pa, napaka-warm kasi dun nung church na yun dun sa Canada. So, kumbaga, dahil sa recommendation na yun, mas madali ako nakapag-serve. Biruin mo, lang ako dun 1 year and 3 months. Pero, nakapag-serve ako dun mula, siguro mga 1 year ako nakapag-serve. So, halos buong stay ko dun, nagsiserve na ako dun sa church in just a short. Anong pagsiserve mo dun, sir? Sa media. Media din. Naggagawa din ako ng mga video na pang background, ganyan. So, ang point nito is, mahalaga ang recommendation letter. Pero, dito ang mas mahalaga para kay Paul is hindi yung recommendation letter na nakasulat sa papel. Ang recommendation na ipinagmamalaki ni Paul dito is yung recommendation na nakasulat sa puso nila. Which is sila mismo. Yung mga Corinthians mismo. Hindi lang sila mismo. Yung binagong buhay nila ng Diyos, yun yung pinaka-recommendation letter ni Paul. Ganyan nyo ba niya kasi ipapas yung recommendation letter na yun? Not necessarily ipapas, pero para makita nung ibang mga tao. And even yung mga churches din. Kasi, di ba? Kumbaga dahil sa buhay nyo, hindi pa ba sapat yan? Yun. Kailangan pa ba ng recommendation letter? Yung buhay nyo nga mismo, isang malaking patotoo na. Tsaka madali kasi sa mga false prophet na, ipinadala ako ni ganito, ganyan. Yeah. Kaya kadalasan, kailangan. Legitimacy. Yes. Yan. Resibo. Yes. Kaya kasi sabi, there's nothing wrong with recommendation letter. Pero syempre, since this is a church, mahalaga yung change life ng mga tao. Yun yung pinaka-recommendation nila na hindi papel, kundi lifestyle. Yan. Paano natin may apply to sa modern day church? For example, mag-i-invite ka sa church. Tapos ikaw naman din mismo sabihin natin na hindi naman okay yung buhay mo. Kasi re-recommend mo. So, parang nakakahiya. Pero kunwari, alam mo na majority na nasa church, they are loving, they are welcoming, they are very understanding, warm. So, kumbaga, may re-recommend mo talaga. At makikita mo na yung iba doon, talagang nagbago yung kanilang buhay. Hindi ka mapapahiya. Kumbaga, yun. Yung doctrine din, hindi mapapahiya. Okay? Doon hindi naman mapapahiya si God. Nadudumihan lang yung pangalan ni God dahil sa mga tao na hindi honest or sabihin natin hindi true doon sa word ni God. Pero kumbaga, pwede natin i-apply yun na Kasi madaming na-off sa Christianity dahil sa mga, di ba yung sabi ni Gandhi? Ano sabi? Yung I love your Christ pero not your Christian. Kasi nga, pangit yung naging experience sa mga Christian. Ngayon, meron din kasi na off, for example, yung usapang, yung nakaraan nga, divorce. Yung do not use your religion, blah, 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 gano'n. Sa akin naman, wag din dapat generalize because hindi naman lahat ng tao na may religion is judgmental. However, you would always expect na ang tao na totoo sa kanyang religion or totoo sa kanyang faith, much importantly, is tatayuan niya talaga kung ano yung katuruan, yun. Hindi siya pwedeng parang walang kinakampihan. Yes, hindi pwede na parang doble safe ka. lang. Yes.
Dahil ayoko ng away, di ko alam eh. Ganun na. Okay. Verse 3 only. 3. Malinaw naman na kayo ang letter ni Christ na pinadala sa tulong namin. Sinulat kayo gamit ang espiritu ng buhay na Diyos imbis na ink. At nakasulat kayo sa puso ng tao imbis sa mga bato. So pinakikita dito na yung pinakasulat talaga ng recommendation is yung buhay nila, yung mga current Christians. Ngayon, kung isa-isa which is yun naman talaga kahit hanggang ngayon. Which is ginamit ni God si Paul bilang pen, panulat. Tapos yung ink, yun yung Holy Spirit na kumilos sa kanila. And then yung papel, yun yung puso nila. Kasi yun yung change eh. So yung nag-change yung Holy Spirit. So meaning to say, mas mahalaga na recommendation ito kaysa doon sa recommendation letter na literal na papel. May mga tanong ako sir kasi minsan kailangan sa simbahan yung, di ba yung ina-appoint? Kailangan appoint nung ganitong elder o kailangan pinutungan ng kamay para maging pastor. Ang tawag naman doon ay praxis or practice, church practice. Para aware yung mga tao na ina-approve siya nung mga tao. Ina-approve siya nung board. Hindi sa random person na bagong convert lang. Hindi ganun, di ba? At saka makikita niya na marami nag-a-approve sa kanya na nakakilala sa kanya. So therefore, merong confidence yung mga tao na yung in-appoint na yon is gagampanan niya talaga yung kanyang tungkulin. Yun. Parang recommendation din. Yes. Kaya nga, mainam pag may mga ina-appoint na ganun, hindi isa lang yung nagpapatong ng kamay. Madami. Kumbaga, madami na nag-a-agree. Yun. Para alam din ng iba na, ay, dapat pala, pakinggan ko rin to. Ganun. Oo. Next. Nag-aaway na. 4-6. Sinabi namin ito kasi confident kami sa harap ng Diyos dahil kay Christ. Wala kaming karapatang magyabang at sabihin kaya namin ang trabahong ito. Nakaya lang namin ito dahil sa Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahan para makapag-serve sa bagong kasunduan. Wala yun sa nakasulat na batas kung di nanggagaling sa Espiritu. Kasi nakakamatay yung nakasulat na batas pero nagbibigay ng buhay ang Espiritu. Okay. Very famous to. Sige. Doon muna tayo sa part na pagyayabang ba yung sabihin natin na yung mga kumbaga sir? Nag-a-agree si Paul na sila ang recommendation letter na buhay ni Paul sa iba. Actually, hindi yun pagyayabang. Because in the first place, may confidence sila. Yes. Kasi nakikita niya may fruit ng change na buhay. Tapos hindi naman din niyayabang ni Paul na dahil sa akin kaya kayo nagkaganyan. Hindi. Ginamit lang din si Paul. Kumbaga, ang kumilos... Humility pa rin. Meron pa rin siyang... Tsaka kahit na gano'n kakagaling na preacher, kung hindi kikilos yung Holy Spirit sa buhay ng tao, hindi magbabago yung tao. Si Jesus nga, di ba, siya yung nag-share, pero yung mga Pharisee, karamihan sa kanila, hindi rin naman nag-repent. Si Jesus na yun, ha? So, meaning to say, pag yung puso talaga ng tao matigas at walang humility, wala talagang mangyayari. Pero ito, ina-admit ni Paul na yung sufficiency niya or yung kasapatan niya is hindi dahil magaling siya, hindi dahil ready siya, hindi dahil sa sabihin nating aral siya. Kino-comment niya na yung sufficiency niya at saka ng Corinthian churches ay dahil sa Holy Spirit. So, ibig sabihin, ina-acknowledge niya na ang kasapatan ay galing kay God. Do you think nagagamitin ni God tayo pag ready na tayo? Hindi. Dahil never tayo magiging ready and worthy. Ang nagpapaready lang sa atin at nagpapaworthy lang sa atin is si God. Kaya nga, do not expect na magiging perfect eh. Do not expect na kaya mo magbago on your own. It is always the working of the Holy Spirit. Ganda yan, sir. Kasi marami akong nakausap at even me before na minsan ayaw mong magtuloy o ayaw mong sipagan. Yes. Diba? Kasi nga, feeling mo hindi ka ready. Diba? Parang
mag-share ako, ako nga mismo, ganito. Di ba? Minsan may mga ganun tayo eh. Hindi pala all the time tama yung ganong mindset. Yes. No? Kasi meron talagang reality na hindi naman ikaw magiging ready based on your feelings para ka magsimula nang gawin mo yung tama. Kahit nga bilang nanay at tatay magiging ready ka ba bilang bilang parent? Kahit anong ilang seminar ang attendan mo, you will never be ready enough para kunwari maging magulang o kaya maging minsan minister. Minsan sabak Minsan sabak ka lang talaga eh. Yes. Kumbaga, yung sufficiency natin is you can be prepared. Yes. You may prepare, pero hindi yun nagagarantiya na kapag prepare. Kasi isipin mo. Minsan, kahit nag-earthquake drill na eh. Di ba? Gagawa pa ang kautuan nung iba yung earthquake drill eh. Nalilito kayo kapag totoo na, di ba? So, kumbaga, pero at least, meron kang knowledge. Meron kang idea about that. Ngayon, binanggit din dito yung letter kills. Maganda yan. For the letter kills, but the spirit gives life. So, pag sinabi letter kills, it is pertaining dun sa batas ng lumang tipan or Old Covenant. Old Covenant, kasunduan or agreement. So, bakit letter kills? Hindi naman literal na pag nabasa mo, patay ka kaagad. Kundi kapag binasa mo kung ano yung batas, pinapatunayan lang niya kung gaano ka kamali. Ibig sabihin, sinasabi lang niya na mali ka. Yun ang purpose nung law. Para siyang salamin. Yeah. Ipamukha sa'yo na mali ka. Yun yung law. Kaya sinabi, letter kills. Then sabi naman dito, yung but the Spirit gives life. Ito naman yung, naniniwala ko, this is the new covenant. Na kung saan, binibigyan tayo ng liberty. Pinapalaya tayo para tayo ay hindi na nakagapos dun sa kamatayan, hindi na tayo bulag, hindi na tayo veiled doon sa katotohanan, kundi makikita natin yung freedom from sin and freedom na mag-struggle na lang tayo palagi at hindi mag-overcome. Why? Kasi yung Holy Spirit, ine-empower na tayo o pinapalakas na tayo para yung mga batas na hindi natin masunod dati, nasusunod na natin ngayon. Kadalasan ginagamit yung letter kills na yan kapag inidisiplina ka ng biblical eh. Di ba? Tama naman eh, no? Kahit tama yung sabihin mo, kahit hindi naman legalistic, kahit hindi naman galing sa Old Testament, kumbaga tama lang na magdisiplina eh. Pero kasi nga, minsan ang sagot, alam nyo ba letter kills, but the Spirit gives life. Kasi on point nga nun, kaya sinabi yun, ibig sabihin, yung law, pamumukha niya talaga kung gaano ka kamali. Hindi ka niya tinutulungan para masunod mo yung tama. Pero sabi, but the Spirit gives life. Kasi ine-empower ka niya na magawa mo kung ano yung tama. Kasi kung tama yung ginagawa mo, there is life. Yan. Yung isa nagpapamukha lang. Oo. Teacher lang. Ganun. Yes. Pero, syempre, salamat din sa batas kasi dahil doon sa batas, aware na tayo na mali yung bagay na yon. Kasi, sabi nga ni Paul, kung yung tawag dito, yung covetousness, di ba? Kung di nabasang kasalanan yon, di niya malalaman, di ba? Yun. Maganda siya, panimula. Yes. Pero darating kasi ang perfecto. Yun eh. At saka hindi tayo doon, kumbaga, tinawag na lagi na lang natin i-condemn yung sarili natin. Kasi kahit na i-condemn natin yung ating sarili, hindi natin ma-obey yun unless kumilos yung Holy Spirit. Okay. 7-11. 7-11. Inukit sa mga tao ang mga letters ng law at nagliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos nung binigay niya yon. Kahit na kumupas yung liwanag sa mukha ni Moises, nakakasilaw pa rin yun kaya hindi siya matitigan ng mga Israelita. Kung yun rin, kung yung law na nagbubunga ng kamatayan ay nagliwanag pag pinapatupad, gaano pa kaya yung kaluwalhatian na makikita sa pagkilos ng Espiritu? Kung may kaluwalhatian ng sistemang nagdadala ng kamatayan, gaano pa kaya yung nagbibigay ng kaligtasan? Dahil dito,
Pwede nating sabihin na dahil sa sobrang kaluwalhatian na nakikita natin ngayon, na wala na yung nagliliwanag na kaluwalhatian ng dati. Kung may kaluwalhatian yung bagay na kumupas na, gaano pa kaya ang kaluwalhatian nung bagay na walang hanggan? Contrast to ng dalawang covenant. Maliban na tawagin natin na ministeryo ng kamatayan yung Old Covenant. Actually, hindi siya mali. Kasi nga, pinamumukha nga sa'yo na mali ka, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yeah. So, ibig sabihin, pinapatay ka talaga ng batas. At literal, alam naman natin sa law ni Moses, talagang may instance na papatayin ka. O kaya nga kapag sila ay nagkasala, nag-aalay sila ng mga animal offerings, di ba? Sacrifice na sila ang ipinapalit doon sa ginawa mo. So, saka yung sa mga adultery, di ba? Yes. Pinapatay before. Even yun ang babasto sa magulang, pinapatay din. So, ibig sabihin, may kailangan mamatay sa kasalanan. Hindi pwedeng wala lang. Bigat. Yes, merong bigat. Ngayon, kung itong law na to or Old Covenant, na sabihin natin na less in comparison sa New Covenant, merong glory. Kung paano si Moses pag humaharap kay God is nagliliwanag yung mukha niya. Tapos nung baba niya, mayroon pa rin no? Diba? Naninag pa rin. Pero for some time, wala din. So, ganun din. Fading din yung Old Covenant. So, ikumpara mo siya sa bagong covenant. So, ibig sabihin, mas maningning daw at mas may bigat. May maganda tayong brethren na nagtanong, bakit ba kuya meron pang old at new? Okay. Sige nga sir, dito nga natin i-tackle. Siyempre, unang-una, hindi alam ng tao kung ano yung tama at mali Diba? Sabi nga doon, ginawa lang nila kung ano yung sa tingin nilang tama. So, it is very important. Walang standard. Yes. So, it's very important na malaman muna ng tao kung ano yung standard ng Diyos. So, that is the Old Covenant. And then, nagsisimula pa lang, it's more on material blessings at saka punishment. Ganun naman, di ba, kahit sa bata? Palo o hindi. Ganun lang naman. Kumbaga, wala pa masyadong malalim na paliwanag. Para magkaroon tayo ng idea na hindi natin kaya ma-perfect yung batas dahil makasalanan tayo. Ibig sabihin, makita din ng tao kung gaano siya kamakasalanan. Kumbaga, ang nare-reveal dun sa law is yung heart ng tao. At saka yung sinful nature ng tao. Yung heart ine-expose lang niya. Ine-expose, tama. So, ibig sabihin, wala siyang balak tulungan ka. Yun yung sa law. Kumbaga, kung sino ka lamang talaga. Kumbaga, kung ano mo, ginawa mo, bibigay ko ano i-deserve mo. Yan. Ngayon, para bang na-interpret ng mali, yung iba mga batas, nagdagdag. Nagkamali sa practice. So, naging self-righteous. Yun. Ngayon, ito namang New Covenant. Dahil alam na yung Old Covenant ay tutor lang, sabihin natin na pinaalam lang na mali tayo. Ngayon, dahil hindi nito tinutulungan na yung tao na sumunod, dumating yung New Covenant, which is a better promise. Why? Kasi, more on si God na ang kumilos talaga, siya naman talaga, then sabihin natin na pati yung pagkaka-obey ng law is ibinibigay niya sa atin through empowerment ng Holy Spirit. So, tinutulungan tayo ngayon ng grace na masunod yung standard ni God. Grace. Ngayon sabi kasi nila, wala naman na yung Old Covenant. Hindi, sinunod muna yun ni Jesus. Tinupad niya, hindi niya binura. Tinupad niya. Ibig sabihin, ginawa niya muna, inobey niya muna. Finulfill niya. However, kahit na wala na yung Old Covenant, kailangan pa nating sundin yung Old Testament sa mga dietary law. Yung mga ritual ceremonies, hindi yan necessarily. Pero yung mga standard ni God na katulad ng huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw na nakalagay sa Old Testament, malamang New Testament susundin mo, mas mabigat pa nga Kasi mag-covet ka lang di ba? Pag tumingin ka lang sa isang babae na may pagnanasa, guilty ka na ng adultery. So, mas bumigat pa nga. Kumbaga, mas na-reveal yung issue, yung root issue. Dati kasi, hindi naman tinitingnan yung nasa puso ng tao sa Old Testament Yes, hindi naman basta titingnan. Basta kung ginawa mo lang. Diba? Or hindi mo ginawa. Basta ganun lang siya. Pero kung napakalupit mo magdisiplina sa sarili or wala kang pagkakataong gawin yung mali. So, hindi ka pa rin makakatulan. Kahit na masama yung puso mo, pero hindi ka nga nagkaroon ng opportunity na magawa yun. Hindi ka guilty.
So, hindi ka na-change. Yes, hindi na-change yung heart mo. Arte, no? Hindi na-change. Pero Old Testament pa lang, sinasabi na yung ang heart of stone. Yung heart of stone is gawin na heart of flesh. So, kumbaga, may foreshadowing na. Parang nanonood kayo ng mga pelikula, mga anime, di ba? May mga foreshadowing yan. Tsaka yung Old Testament, ifo-frustrate lang niya yung mga tao na nag-iisip na kaya nilang sundin yung batas on their own. It's either maging self-righteous ka or you have to be completely honest with yourself na hindi ko talaga ito masusunod 100%. May tinatawag nga na mitzvot, di ba? Mitzvots. Yung 613 na kautusan. Yung 10 commandments nga, hindi pa masunod eh. Yung isa na nga lang, love God with all your heart, mind, soul, and strength, and equally important, others as you love yourself. Hindi mo na nga masunod. De lalo pa 10, de lalo pa 630. So, sa Old Covenant, ano lang siya, ito yung deserve mo, ito yung bibigay. Pag sumunod ka, reward. Pag hindi, punishment. Ganun lang kasimple. Pero hindi ka niya tinutulungan na magawa mo kung ano yung tama. Pero sa New Covenant, it's better. Si God na ang gumawa. Then, by that virtue, binigyan niya tayo ng grace. Mahaba kasing usapin yan eh. Pero isa sa mga naging sagot ko dun sa tanong ng brethren natin na yun is, New Old Testament pa lang, actually, pagkasin pa nga lang ni Adam at Eve, is sinabi na talaga na meron talagang darating na Messiah. Okay? May darating na tagapagligtas. At yung Old Testament, naniniwala sila na may darating na Messiah at naliligtas sila hindi sa kanilang performance kundi dahil din na tinitingnan nilang may darating na tagapagligtas. So faith din Tapos yung Old Testament nag-ooperate sila sa fear. Pero yung New Testament is nag-ooperate sa love. Nung ko lang medyo na-gets yun kasi sabi ang tao na natatakot is hindi made perfect kasi they fear punishment. Pero yung tao daw na nagmamahal is made perfect. There's no fear in love. There's no fear in love. Kasi yun yung pinapaunawa din. Casts out all fears. Yun din pinapaunawa sa atin. Old Testament, natatakot kang gawin yun kasi paparusahan ka eh. Kahit yung mindset mo, out of fear. Yeah. Pero yung sa New Testament, that's out of grace. So love. Na more on positive siya. Kaya ayaw mong gawin yung bagay na yun kasi mahal mo yung Diyos. Magkaiba ng, doon pala, mindset and approach. Di ba? Kung tayo, meron tayong Old Testament heart na do and do not. Di ba? Paano kapag nagka-purge? Yun nga. Yung purge, di ba? Alam niyo yan, pelikula. Yung pinapatay yung gusto. Kumbaga, may isang araw sila na pwedeng mong gawin. 12 hours lang. 12 hours lang ba yan? Gabi lang ba? 6 hanggang 12 hours. Pero, may mga limits din ng mga fire, hindi, basta legal lahat ng crime ng 626. Kita mo? Kasi ba na-reveal yung heart ng mankind? Yun talaga. Hindi na bago yung puso. Minsan mabait lang sa'yo, pero hintay ka lang sa The Purge. Hintay ka lang. Kaya magulat ka, di ba? Parang Among Us. Hindi pala totoo sa'yo. Kasi hindi change yung heart. Yun yung magandang picture nating mga tao kapag hindi ka na born again. Okay. Nag-withhold ka lang for some fear of crime, fear of punishment. Pero kung tanggalin yung, ano yun? Yung restraint. Yung restraint or yung punishment nga. Ala. Ganun din. Tapos, pero yung Old Testament, ay yung Old Law, yung law, it is good. Tanda natin it is good. Kasi nga na-reveal Tsaka doon natin nalaman kung ano yung standard ni God. Di ba? Pero again nga, hindi kanya tinutulungan na makasunod. So, kung pag-compare mo yung Old tsaka New Testament, yung Old Testament, para siyang ang liwanag niya ay liwanag ng kandila. Pero yung New Testament is liwanag ng araw. So, mas maganda talaga yung New Testament. Iba talaga yung promise sa New Testament kasi kasunduan kasi yan Kaya nga sinabi ni Jesus, ang least sa aking kingdom is mas greatest pa kay John the Baptist. Tapos di mo matanggap, di ba? Yun lang. Ganun. Okay, next, 12-16. Dahil sa pag-asang ito, kaya malakas ang loob namin. Hindi kami, kagaya ni Moises, na naglagay ng takip sa mukha niya para hindi makita ng mga Israelita na kumukupas at nawawala na yung liwanag. Matigas ang ulo ng mga Israelita.
At hanggang ngayon, may nakatakip pa rin sa isip nila pag binabasa nila ang libro ng lumang kasunduan. Natatanggal lang ang takip pag nakipag-isa na ang isang tao kay Kristo. Hanggang ngayon, pag binabasa nila ang law ni Moises, may nakatakip pa rin sa isip nila. Pero pwedeng tanggalin yon gaya ng sinasabi sa scripture tungkol kay Moises, inalis yung takip sa kanya nung lumapit siya sa Panginoon. Okay. Kasi ganito. Veil. Even si Moses, hindi siya kasing bold na magsalita sa mga tao kasi alam niya na yung Old Testament is fading. Nagfe-fade. Unlike kay Paul na meron siyang boldness of speech na alam niya na yung New Testament, hindi siya nagfe-fade. Now, bakit naglalagay ng veil? Yung veil o sabihin natin is tabing o takip. Bakit? Kasi hindi siya bold thing to wear. So, ibig sabihin parang lacks courage or confidence. Kaya sumusunod ka sa batas Hindi dahil righteous ka Sumusunod ka sa batas kasi natatakot ka na kapag di ka naging righteous, paparusahan ka. Ayun. Unlike dun sa New Testament, kaya ka sumusunod sa batas kasi mahal mo na yung Diyos. Hindi dahil sa, ang operation mo na love. Yun ang motivation mo, no? Hindi yung mapapalo kasi ako kaya ayoko sundin kaya kailangan ko sundin si mama. Mapapalo ako. Pero, pag tumanda ka na, nag-mature ka na, kailangan ko sundin ng nanay ko dahil ito ang magpapasaya sa kanya. Di ba? Iba yun Ngayon, ito pa isa, nandun na nga yung picture na nagliliwanag yung mukha ni Moses pero nagfe-fade. Ibig sabihin, yung Old Testament, nagfe-fade din yung kanyang glory. Kaso, yung mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus, hanggang ngayon, meron pa rin tabing yung kanilang mga puso. So, hindi sila malaya, nag-ooperate pa rin sila sa fear, nag-ooperate pa rin sila doon sa punishment. Ng Diyos. Yes. Pero kapag tatanggapin nila si Jesus mismo, natatanggal daw yung veil na yun kasi napapalaya sila. Which is, ito po ang nangyayari sa lahat ng mga taong nagiging Kristiyano. Yes. Dati may tabing ang mga mata natin, di ba? Yes. Hindi natin nakikita ang tunay na liwanag sapagkat binulag nga, di ba, ng Satan. prinsipe ng mundong ito, ang mata ng mga taong hindi naniniwala. So, ngayon, kung ikaw is nabigyan tayo ng grace ng Panginoon, naawa sa atin ng Panginoon at binigyan niya tayo ng kakayahan upang makilala siya. Yari, may nag-share. Di ba? Kahit ang daming nag-share, kagaya ng sabi mo kanina, kahit ang dami naman nag-share dyan, si Jesus nga, ang dami niyang nag-share. Kung hindi sila receptive, ala din. Kung sila repentant, ala din. Oo. Kung matigas ang puso nila. Di ba? Kung yung mga iba, self-righteous, hindi ka naman kailangan yan. Bakit? Nagsishare, sira ulo yun yung mga yan. May kakapirahan ba yan? Pero again, hindi lang sa Hudyo totoo to. Even sa mga Gentiles na ayaw tanggapin kung sino si Jesus or meron silang sariling version ni Jesus, iba yung pinananampalatayanan nila. Hanggang ngayon, meron pa rin silang veil. Hindi pa rin nila naiintindihan yung glory ng New Testament. Kaya sila, by works pa rin, ganito pa rin, dapat. Dapat itong gawin. Kaya nangyari, fear of man, hindi fear of the Lord. Kasi, ang magpaparusa sa'yo na nakikita mo, yung man, so may fear ka dun sa man, thinking na yun yung fear of God. Not necessarily. At madaming mga religious groups na ganun. Actually, kung i-summarize nga lang po natin ng religion sa mundo, dalawa lang. Di ba? Sa religion of works and the religion of grace. Yan lang naman din Makikita mo, iba't ibang brand lang, iba't ibang kulay, iba't ibang lengguwahe. Minsan, pero kailangan matutunan natin at alamin natin na ang totoong relihiyon na sa Diyos, ang may pakana po ng ating kaligtasan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Okay. Hindi, wala tayong maidadagdag. Yes. Yun yung esensya nun Kaya nga, tagapagligtas si Jesus. Diba? Hindi ka co-maker. Yes. O kaya co-savior. Si Mary din, hindi rin siya co-redemptrix. Hindi siya co-savior. Ganun ba ang tingin ng Catholic? Sa Catholic kasi ganun. Ang Theotokos ang tawag nila. Ibig sabihin,
Mother of tagapagdala ng Diyos. Though dinala ni Diyos sa kanyang sinapupunan, that doesn't mean na co-redemptor or redemptrix siya or co-savior. Hindi. Sinabi na nga ni Jesus, di ba? Who are my mother? My father and my brother and my sister. Sila na gumagawa ng will of God. O yun. So malinaw mga kapatid. So minsan, dahil sa ating nakasanayan, dahil sa relihiyon na ating kinalakihan, yun ang bumubulag sa ating mga mata para tayo hindi makita kung ano talaga yung katotohanan. No, di ba? So, tsaka yung hindi natin makita yung mas makakalaya tayo. Minsan nakasanayan na kasi. Hindi naman porket nakasanayan, yun tama. Minsan maganda din yun sa yung tinatanong ng mga marketing. Ano yan? Yung open-minded ka ba, di ba? Sa Kaya bakit? Kasi kung close-minded ka, sarado de kandado nga naman. Hindi makakapasok ng bagong knowledge sa'yo. Katulad nung ngayon, sir, may edad tayong mga kasama sa trabaho, kasama sa bahay, ayaw nilang tanggapin na meron ng mga bagong mga teknolohiya, di ba? Iba kasi noon, mas maganda noon, di ba? Laging ganoon eh. Mas maganda pa rin ang manual kaysa sa automatic, sa sasakyan. Iba ng panahon ngayon eh. May mga technology na yung automatic na nararapat sa ating panahon. Pero syempre, sa nakasanayan nila. Kahit sa sa mga music gusto nila, di ba? Kahit sa mga basketball player na gusto nila, iba pa rin si Larry Bird, di ba? Hindi magaling sila LeBron, mga ganyan. Hindi. Gusto nila yung dati. So, minsan, sa mga ganong mindset natin, nabubulag tayo. Minsan, sa religion din, ito kasi nakasanayan namin ng lola ko eh. Bata pa lang kami, ito na eh. Kaya nga sinabi ni Jesus, dahil sa mga tradition nyo, hindi nyo nagagawa yung will ng Diyos. Nahadlangan tayo. Kasi minsan yung tradition, hindi naman siya teaching ni God. Teaching siya ng man. Na idinagdag lang na pahirap na sa mga ngayon, tao. May mga tradisyon naman tayong pinaniniwalaan na may maganda namang tradisyon. Yes. Kunyari, ang tradisyon natin ay lagi tayong mag-celebrate ng birthday ng brethren. Wala masama. Diba? Thanking God dun sa faithfulness niya sa tao na yon. Ganun. Yun. Yun lang naman. Next. Hindi naman porket tradition masama na. Yeah, hindi naman. 17. Sa kasal din, di ba? Yung sa kasal kasi, inordained talaga. Even yung baptism. Ayan. 17 lang. 17. Ngayon, yung Panginoon na sinasabi dito ay ang Espiritu. At kung nasa ng Espiritu ng Panginoon, may kalayaan. We know where the Spirit of the Lord is. Pag sinabing the Lord is the Spirit, so sinasabi niya na yung Holy Spirit is si God. Kung paano si God the Father o si Jesus is yung kanyang God. pagka-Diyos, yung pagka-deity, yung deity niya. Ngayon, sabi dito, kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, nandoon ang kalayaan. Anong kalayaan to? Oo nga, ano bang kalayaan yan? Hindi ito yung kalayaan na tinuturo ng charismatic na ina-announce nila na magkakaroon ng miracle crusade mamaya. Yung sila yung nagko-call ng shots na magpagaling. Nag-i-schedule. Hindi ikaw ang nag-i-schedule ng pag-move at sabihin natin na paggalaw ng Banal Espiritu Santo. Hindi mo siya nauutosan. Hindi natin inuutos sa Holy Spirit. Tayo ang sumusunod sa Holy Spirit. Baliktad. Ayun. Ngayon, yung kalayaan na to, hindi kalayaan gamitin yung Holy Spirit sa paghihimala. Hindi ganon. Kasi siya nga nasusunod kung gusto niyang pagalingin o hindi Ito yung kalayaan na ma-share yung good news. Okay? Ano pa? Kalayaan na ma-overcome yung kasalanan. Ano pa? Kalayaan na talikuran yung mga maling bagay. Kalayaan na masunod at magawa yung salita ng Diyos. Yun yung sinasabing liberty. Saka in bondage kasi tayo ng sin. Hindi tayo makawala-wala. Kasi nga, ang law, hindi siya nag-empower. Siya ay nagtuturo lang mali ka. Hindi kanya tinutulungan na makalpas. Yun yun. Yun yun. So, ang kalayaan nito, kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi mo pwedeng sabihin na ako ay alipin ng kasalanan at wala akong magagawa. Diba? Tapos ito, nung sinabing malaya tayo, hindi tayo, pakinggan natin yung hindi sinasabi ni Paul dito. Hindi sinabi ni Paul na
yung malaya tayong sumunod sa Holy Spirit, pero yung sinusunod natin, contrary naman sa salita ng Diyos, walang ganon. Laging yung laging yung itinuturo ng Holy Spirit or nililid sa atin ng Holy Spirit nasa Bible. Hindi yung mag-iimbento na sabi sa akin ni Lord. Kahit na yung mga elders disagree na hindi naman ganon. Meron niyang kanta, di ba, yung the Holy Spirit, you always point me back to Jesus. Alam mo ba yun? Yung kanta na yun? Hindi. Kanta natin dati sa lumang church. Naalala ko na. Holy Spirit, you always point me back to Jesus. Sabihin, yung Espiritu, hindi siya separate. Yes. Hindi siya separate na, kasi kayong mga Baptist, wala kayong spirit eh. Minsan, may mga nangaaway sa Baptist eh. Ganun nga yung sinasabi nila. Kasi hindi sila nagtatanks, tulad ng babbling. Hindi sila yung parang, nandito yung spirito ng Diyos. Hindi sila weird. Ayun. Hindi sila weird. Ano sila? Biblical sila. Which is, ang pagkakaroon ng Espiritu Santo ay isa sa mga senyales, magiging biblical ka. Ibabalik ka lang naman niya dun sa nasusulat. Which is pagbabago ng buhay, yung fruit ng Holy Spirit, love, joy, peace, patience, yung mga ganong bagay. So, dapat merong ganon na evidences. Hindi yung excessive use ng gift ng Holy Spirit. Ayun. Ano ba excessive use? Yung parang, mamayang gabi, magkakaroon tayo ng Miracle Crusade. So, magdala kayo ng mga misakit. Hindi ko sa dinidiscount na merong ganon. Na pwedeng gawin ng Diyos na magpagaling. Pwedeng gawin ng Diyos na magpagaling if i-desire niya. Pero ang pinakamahalagang miracle sa lahat is ma-born again ng isang tao. Yun ang ipag-pray natin na maganap sa bawat isa. Kasi kung yung mindset na yun i-apply natin, si Paul may thorn in the flesh yan. Bakit? Para maturuan at mag-remain siyang humble and dependent kay God. Hindi siya yung parang lahat na lang patungkol sa'yo. Oo. Di ba? Parang lagi na lang kailangan pagalingin. Yung parang lagi na lang kawawa. Yung parang kailangan laging perfect. Parang lagi kailangan Kasi malabo yung mata. Ay, hindi. Pagalingin ako ni God sa labo ng mata. Cellphone ka naman na cellphone na nakapatay ilaw. Masama ba yun? Hindi ko alam ba? Radiation kasi. Tapos yung blue light. Yung alam mo, ano man mangyayari sa blue light? Harmful kasi yun sa mata. Okay. Sige na nga. Yeah. Hindi, meron namang yung cellphone ko May okay. filter. Ngayon may tawag dito, meron sa akin nag-pray. Nung nalaman nila na colorblind ako, pinag-pray ako. Na maging normal yung mata ko. So naalala ko lang bigla. Though hindi naman mali, kasi sabi ni Paul, 2 times or 3 times inas niya na alisin yung thorn in the flesh Pero kung na-realize mo naman na hindi, part yun ng plano ni God na mag-remain ka na ganon, para maging humble ka, hindi alisin ni God yun basta-basta. Ayaw na ako mag-police, ayaw niya ako. Possible din, di ba? Meron nga nakita si Che kagabi na parang nakita niya sa FB na dalawang picture. Magkaiba pala yun, pero ano nakikita mo dito? Ganun. Meron kasi parehas lang wala namang problema. Mas matingkad lang dito yung red, sabi ko. Tapos pala yun, parang dito, ito yung nakikita ng totoong tao, dito nakikita ng aso. Meron kasing green deficit, merong red deficit, may mga ganun pa kasi. Red-green ako red-green. Okay. So wala, ang point lang naman nun is, ano yung point nun? Ikaw, ano point mo? Hindi, yun lang. Kumbaga, hindi, ang point lang nun is, hindi tao nagko-call ng shots para gumaling yung kanyang kapwa. Ang sabi lang naman, yun yung point nung liberty. Oo. Ang sabi lang naman, pray, pero ang kikilos pa rin talaga doon is yung Holy Spirit. Hindi natin inuutosan yung Holy Spirit. Tayo ang naghihintay sa move at saka sa command ng Holy Spirit. Minsan nga, nagpe-pray na tayo, sinasagot na tayo ni God, ayaw pa nating maniwala. Di ba yung nangyayari doon kala Paul din? Sa prison. Kay Peter. Peter, sorry. Yung nagpe-pray nila. Nakawala nandun na sa may pinto. Hindi pa pinagbuksan agad. Tapos sinabing nandun si Peter, hindi, multo lang niya yun. Minsan din Okay, last verse, 18. Ay, ganun. Bilis Yeah.
Walang takipang mukha natin ngayon. Kaya nakikita sa ating lahat ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ang patuloy na bumabago sa atin para maging mas maluwalhati pa tayo. Okay. At hanggang maging kagaya niya tayo. So, process po ito ng sanctification ng tinatawag. Involved dito ang Holy Spirit. Yung salamin kasi nung araw, ano lang siya, pinalish na metal eh. Hindi siya perfect na na reflection ng itsura salamin natin natin. Ngayon. No. Mirror na, hindi yung glass. In fact, kahit nga okay na yung salamin natin ngayon may mga ilan sa atin may body dysmorphic syndrome pa na parang ang taba ko. Bakit parang hindi pantay yung... salamin niya yan. Oo, di ba may mga ganun-ganun pa tayo. Pero ang tamang interpretation dito sa pagbasa na to is hindi yung sarili natin ang kailangan talaga natin makita sa salamin. Ang kailangan nating makita is si Christ. Okay. Kasi ang goal natin ay maging katulad ni Christ. Hindi maging katulad more of ourselves. Yeah, hindi yung best version of myself. Yeah. Kaya nagtuturo kasi ako ng personal development Ang hirap niyang i-discuss yung personal development na ibabalanse mo rin siya sa sinasabi ng Bible. Yes. Kasi sabihin, best version of yourself Lagi ko sinasabi, best version according dun sa will ni God para sa'yo. So, babalanse mong ganyan. Ngayon, yung iba sigurong... Yung pick mo na... Hindi kasi ko sold out do sa mga toxic positivity minsan na pinagsasabi sa social media. Hindi ako nakikiride dun sa bandwagon Parang ano ba yun? Yung parang maging positive lang palagi. Nagki-cringe ako pag may... Yung universe, di ba? Kung ano yung binato mo sa universe. Nagki-cringe. Ang pinaka nagki-cringe ako ay sa salitang, hindi pangit to yung laging sasabihin na maging positive ka lang palagi. Law of attraction. Nagki-cringe ako doon kasi, okay, naging positive ka palagi and then, nasan yung denying to self mo doon if responsible ka naman talaga doon sa mali o sa mali mong ginawa or sa hindi mo ginawa? Positive pa rin ba yung iisipin mo? Hindi ganon. There is accountability dapat sa ganon. Actually, for a while, at sa tingin ko hanggang ngayon, is nag-creep in ito sa church. Yes, even sa church. Yung law of attraction, saka yung positivity na yan. And even yung manifesting. Yeah. So, minsan naging identity ng church to siguro Christian ka kasi you declare Di ba? Parang I declare blessing. Di ba? Ganun Yung may verse kasi sa Romans na calling things that are not as though they were, yun ay reserve na power at ang tawag dito, katangian ni God. Hindi yun sa tao na... Saka syempre, naniwala tayo dun before. Yes. Ako ako dun before kasi ang sabi nila is ginawa tayo in the image of God. At paano ba ginawa ng Diyos ang sanlibutan? By His word. So ikaw, yung salita mo may kapangyarihan din. Diba? Totoo naman na life and death is the power of the tongue para maging maingat ka sasabihin mo. Kasi every idle word na lumabas dyan, iharap mo kay God. Kasi pwede kang makasakit ng kapwa, pwede kang mag-build up ng kapwa. Pero hindi yung kailangan ko ng pera, mansion, I declare it, di ba? Meron pa. Yung kunwari may sakit ka, ay wala pala akong sakit. Hindi bawal pa lang sabihin yun. Diba? Hindi bawal sabihin, may sakit ka. Kanyara walang pera, ay huwag mo sabihin yun. Di ba sabi ni San Pablo, sapagkat ako na si San Pablo ay matanda na, ay, wag hindi, bata ka pa. Kalokohan yung ganun. Denial naman na yun ng katotohanan. Hindi na self-denial yun. Denial na yun ng katotohanan. Yun yung mark minsan ng charismatic, yung iba mark ng charismatic na mali yung pagkakaunawa. Kasi sinabi mo lang sinabi ni Paul na nagsasuffer ako, na ito yung nararamdaman ko. Sabi ba nung ibang mga Kristo, ay huwag mong sabihin yan. Nung sinabi niya yung kay Timothy, Timothy, uminom ka ng konting na alcohol para wine. Yung sa mo. Sinabi niya, hindi, pag-pray mo lang gagaling. Hindi, may practical na itinuturo. Hindi mo dinedeny yung situation. So, minsan, na-over tayo sa positivity na hindi tayo nagiging accountable dun sa dapat nating gawin. So, ang sinasabi lang din dito, ang goal natin ay matransform hindi sa better version ng ating sarili. Hindi nga yun Ang goal natin, makita maigi si Christ. Christ-likeness.
at tayo ay maging Christ-like. Yun naman ang point eh. Yes. Diba? Pagiging Kristiyano. At ang Espiritu, yun yung tumutulong sa atin daw para tayo is lalong maging Christ-like. So in short, mas laliman natin yung fellowship natin kay God, it follows yung fellowship natin sa tao. Hindi yung mas malalim yung fellowship natin sa tao kay God, parang wala lang. Magkakaroon ng problem doon. Kasi ang fellowship ng tao dapat nakatuon sa Diyos. Yes, exactly. Diba? Kasi pwede naman tayo magaling socially. Yes. Yun nga yung nagiging problem. Pwede ka naman ma-PR lang eh. Politically correct. Ayaw mo na nakaka-offend. Pero pwede ka naman maging mapagkaibigan lang. Masaya kasama. Pwede naman yun eh. Sa tingin mo, gagamitin ni God yung ganun na parang dating self-sufficient ka. Hindi ka magdedepending kay God pagka gano'n. So may tamang view lang sa sarili. Or better, hindi na yung sarili mo makita mo. Si Christ na. Ayan. Yun lang? Tapos na tayo? Yes, the end. Oh my gosh. Sabi ko sa'yo eh. Goodbye guys. Thank you. Hindi, actually, sakto tayo. 51 minutes. Guys, thank you. Goodbye. See you next time.